Sa kwentong ito, makikilala natin si RD, isang lalaking nabighani kay Valerie na nauwi sa isang trahedya. Sa kanyang desperasyong makuha ang pagmamahal ni Valerie, isang aksidente ang naganap na nagdala ng takot at kamatayan. Habang sinusubukan ni Valerie na dalhin si RD sa ospital, ang kanilang paglalakbay ay naging isang bangungot. Sa huli, si Valerie ay natagpo ang patay at si RD ay nawawala. Ngunit ang kanyang anino ay patuloy na naglalakad sa mga kalsada ng Quezon City, naghahanap ng bagong biktima. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong Kababalagan. Ako nga pala si RD, nakatira sa Quezon City kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Mahilig akong maglakad sa aming barangay tuwing hapon. Nakatayo ako isang hapon, pinagmamasdan si Valerie habang papunta siya sa tindahan. Araw-araw lihim ko siyang inoobserbahan mula sa malayo. Hindi ko magawang lapitan siya kahit na gusto ko siyang makilala. Isang araw, narinig ko na aalis na siya sa Quezon City dahil sa mga problema sa pamilya. Valerie, alis ka na ba talaga? Tanong ko sa sarili habang naglalakad siya papalayo. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata at gusto ko siyang lapitan at tanungin kung ano ang problema, ngunit natatakot ako. Nagpasya akong sorpresahin siya. Nagtago ako sa mga palumpong sa tabi ng daan, umaasang makita at makausap siya bago siya umalis. Narinig ko ang tunog ng kanyang kotse na papalapit. Tanging ang mga kuliglig lang ang maririnig sa tahimik na paligid. Bigla akong lumabas mula sa pinagtataguan na ikinagulat ni Valerie. Dahil sa pagkabigla, nabangga niya ako. Naramdaman ko ang sakit sa katawan, ngunit mas matindi ang sakit sa puso. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Oh my God, RD, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Valerie habang bumababa siya ng sasakyan upang tingnan ako. Sugatan ngunit buhay pa. Valerie, mahal mo ba ako? Tanong ko habang nakahiga. Nagsinungaling siya para pakalmahin ako. Nagsisinungaling ka, alam kong hindi mo ako mahal. Sigaw ko na lalo niyang ikinatakot. Habang nagmamaneho si Valerie, patuloy kong kino-question ang pagmamahal niya sa akin. Valerie, bakit hindi mo ako kayang mahalin? Tanong ko habang tinititigan siya. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha habang nagmamaneho siya. Gusto niyang sabihin ang totoo, ngunit natatakot siyang masaktan ako. RD, kailangan nating makarating sa ospital. Mag-usap tayo pagkatapos, sagot niya, halatang kinakabahan. Habang tumatagal, nagiging lalong agresibo ako. Hindi mo ba ako kayang mahalin? Ano bang kulang sa akin? Tanong ko ng mas marahas. Sa bawat sagot ni Valerie, lalo lamang akong nadidismaya. Hindi ka totoo, hindi mo ako kayang mahalin. Sigaw ko na nagdudulot ng matinding takot kay Valerie. Habang patuloy kong hinahanap ang pagmamahal mula kay Valerie, bigla akong inatake ng matinding emosyon. Mahal kita, Valerie. Bakit hindi mo ako kayang mahalin? Tanong ko habang hinahawakan ko ang kanyang braso. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. RD, hindi ganito ang pagmamahal, sabi niya. Ngunit hindi ako nakinig. RD, tama na, kailangan nating makarating sa ospital. Sigaw ni Valerie, ngunit hindi ako tumugon. Hindi mo ako kayang mahalin. Bakit? Sigaw ko habang hinahawakan ko siya ng mas mahigpit. Nawalan ng kontrol si Valerie sa sasakyan. RD, bitawan mo ako. Hindi ko kayang magmaneho ng ganito. Sigaw niya. Isang malakas na banggaan ang sumunod. Ang mundo ay nagdilim at ang huling narinig ko ay ang sigaw ni Valerie. Kinabukasan, natagpuan ng mga awtoridad ang sasakyan na may katawan lamang ni Valerie sa loob. Siya ay sinakal hanggang mamatay. Hindi nila ako makita. May mga bulong-bulungan na bumalik ako sa Quezon City at nabighani na sa iba. May nakita akong anino na tumatakbo palayo, sabi ng isang residente. Kumalat sa buong Maynila ang balita tungkol sa misteryosong pagkawala ko
at ang nakakakilabot na pagkamatay ni Valerie. Narinig mo ba ang nangyari kay Valerie? Si RD raw ang may kagagawan, sabi ng isang tindera sa palengke. Nagsimula ang mga ulat ng hindi may paliwanag na pangyayari sa Quezon City. May nakita akong lalaki sa kanto kagabi, kamukha ni RD, sabi ng isang tricycle driver. Nagkalat ang mga kwento ng isang lalaking may sugat na naglalakad sa gabi. Mukhang naghahanap siya ng bagong biktima, sabi ng isang batang babae. Huwag kayong mag-iisa sa gabi, baka si RD ang makita nyo, babala ng mga magulang. Naging kilabot sa gabi ang mga kalsada ng Quezon City. Takot na ang mga tao na lumabas kapag madilim na. Huwag kang mag-isa, baka si RD ang makita mo. Paalala ng mga matatanda. Pinag-iingat ang mga kabataang babae na huwag mag-isa lalo na kung gabi. Ingat ka, baka si RD ang sumunod sa'yo, sabi ng isang ina. Ang takot ay lumalalim sa bawat gabi. Laging mayroong sumusunod sa akin, sabi ng isang dalaga. Ang aking anino ay palaging nasa paligid, naghihintay ng pagkakataon upang magpakita ng aking nakakatakot na pag-ibig. Ang kwento ni RD at Valerie ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal na pinilit ay nauuwi sa trahedya. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, ingat kayo. Baka si RD ang sumunod sa inyo.